Ang mabuting balita ay kailangang maipahayag. Hindi natin maaaring itikom ang ating bibig tungkol kay Jesus at sa mga ginagawa niya. Paano sila makakatanggap ng paglaya kung hindi nila kailanman narinig na si Jesus ay nagpapalaya? Hindi ito mangyayari, sapagkat sa pakikinig sa mabuting balita, sila ay nananampalataya at tinatanggap si Jesus. Paano maririnig ng mga tao kung natatakot kang mausig sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Kung iniisip mong masama ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo, paano nila maririnig, paano sila mapapalaya? Tunay na mahalaga ito. Sulit na iwaksi ang sariling pagmamataas. Sulit na magkaroon ng mga kaaway at mapanirang tao upang maipahayag ang mabuting balita na magpapalaya sa kanila at aakay sa kanila kay Jesus patungo sa kaligtasan. Sulit na sulit ito. Kailangan nating ipahayag ang mabuting balita, mga anak ng Diyos. Panahon na upang magkaroon ng pagmamadali sa ating puso, mga anak ng Diyos, hukbo ng revival. Hindi dahil ayaw ng mga tao kay Jesus kaya wala sila rito, kundi dahil hindi pa nila siya naririnig. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghahangad ng kalayaan? Hindi lamang nila alam na ito'y nandirito na para sa kanila. Kailangan nating paigtingin pa ang apoy. Kailangan nating dagdagan ang ating kagyat na pagkilos. Sinasabi ng Diyos, nasa inyo na ito. Nilaan ko na sa inyo ang revival na ito. Ngayon, nasa inyo na kung pangalagaan nyo ito. Nasa inyo na ang tungkulin na ibahagi ang mabuting balita at akayin ang mga tao. Ang mga tupa ang nagpaparami ng tupa. Iyan ang inyong gawain. Panahon na upang lumabas at mangaral, ibahagi ang mabuting balita ng buong puso. Panahon na upang madama ang habag para sa mga taong wala pa sa kanila ang tinanggap na biyaya na nasa iyo na. Hinog na ang anihin. Halina mga manggagawa, panahon na upang lumabas.